Ayan, dito po tayo. Dito po tayo magre-review. Mag-video muna tungkol po sa aking motor na kinuha. Ito po yung tawag na Euro Falcon 180i. Ibig sabihin, 180. Ayan. Ito po talagang kamukha po talaga to ng EDB 160. Ang may kaibahan lang po talaga dito sa Falcon, una-una, mayroon po siyang tuka. Ayan, nakita nyo naman may tuka siya. At saka nakakaiba po yung mukha. Puro naka-LED na po ito. Nakita nyo naman yung ilaw niya dito sa taas. Parang kilay. Ayan, parang kilay niya. At maganda po siyang design. Ito naman po yung kanyang tapaludo sa part ng harapan. Naka-tubeless na rin po ito. Ang sukat po ng gulong nito ay 110/80/410 sa harapan. So ayan ang kanyang shock. Nakita niyo naman, matibay na matibay yung kanyang shock, mataba rin naman yung kanyang shock. So naka-ABS na po tayo. Kasi mabiglaan po na takbuhan at saka sa pagpipreno ay maalalayan po kayo ng ABS. Hindi agad-agad siya maglalak yung pinaka disc brake nyo. Ayan. Mayroon naman siyang visor. Kulay black. At ito po ay kinuha ko naman na motor ay may pagka matte black itong kulay. O, di ba? Nakita nyo, puging-pugi yung EDB natin. So, ngayon, hindi na natin to po maisa-isa itong mga pictures nito. At, yan na po. Ipakita ko lang sa inyo. Ito naman po yung start. Ito naman yung sa ilaw niya, high and low. Ito naman po yung, ito yung sa ilaw niya ay high at saka and low. Ito naman yung passing light. Ito naman yung hazard. Turning signal. Kaliwat sa kanan, busina dito na. Sa kanyang mga indicator nandyan, hindi pa yung sa kanyang panel hindi pa natin nabuksan kasi naka off nga po. Ito naman yung pinaka side mirror niya ay naka hugis dahon. Pero ang ganda naman, lapad naman mga apat na daliri. Okay, mamaya bubuksan natin yung compartment nito. Ang kagandahan nito kasi naka camel box na po siya. Maganda po talaga ang sabi-swabe pag sinakyan nyo ito. Kasi una-una, kung may passenger kayo, talagang komportable yung passenger nyo. Ayan. Pag ito naman po, pag binaba po natin tong side stand, ay automatic po ito mamamatay. Yan po, iwas po sa aksidente. Halimbawa po ay naka-side stand po yan, hindi na po yan naaandar. Ayan. Ito naman po yung pinaka-potres niya. Maganda naman nung pagka alloy. Ayan, ito naman yung kanyang exhaust. Ito naman yung pinaka-makina niya sa loob. Solid naman, mayroon naman sa sub-tank. Titingnan naman po natin yung gulong dito sa part ng likod. Ang sukat naman po ng tire sa likod ay 130/70/13. Ayan, naka-tubeless pa rin po yan. At saka naka kulay gold po yung rim natin. Ayan, ganun din po ito, yung sub-tank nya. Siyempre yung mudguard nya, yung kanyang tambotso. Ayan, may protection po tayo para sa init. Kung angkas man tayo, hindi masyadong mainit yung mainitan yung paanong angkas natin. Ayan, mayroon din po siyang dito. Ano tawag dyan? Para po hindi uminit po yung makina natin. Pasensya na po kayo kung hindi po natin mapaliwanag po ng husto ito kasi una-una hindi ko naman talaga ito na masyado pang kabisado ang mga pagdating sa motor. So ipinapakita ko lang po sa inyo kung ano po ang meron sa Falcon. So ito naman po yung pinaka-design nito sa tagiliran. Nakikita nyo naman nakatatak Falcon. Ayan.
Siyempre nandyan na rin yung sticker ko. At ito na nga ang kanyang likod naman. Mamaya bubuksan natin at para makita nyo yung ano, yung ilaw. Naka-LED na po yung kanyang mga signal light. Ganon din po sa harapan. Naka-LED na rin. So siyempre ang visor natin may pwede nyan i-adjust pababa at saka pataas. Ikutin nyo lang po dalawang kamay magkabilaan. Pwede nyo na po ibaba at saka itaas yan. So ngayon bubuksan na po natin ito para mas makita nyo, mas maintindihan nyo. Ngayon i-open na po natin. Pupindutin lang po natin ito. Ayan, pag nakita nyo na kulay blue, ikutin nyo lang po ng dalawa. Ayan, nakadalawang ano na po. Saka na po gagana na po yung panel natin. Ayan, nakikita nyo naman yan. Andyan sa battery natin. Yung mga indicator, andyan na lahat. Pati yung orasan, gauge. Ayan, andyan na. So, isi-switch na po natin ito. Ang gagawin nyo lang, hawakan nyo lang konti itong preno. Pasensya na po kayo kasi wala tayong handle. Nakalimutan ko yung handle ng camera ko. Pindutin nyo lang to. Andar na po yan. Ganun lang po. Pagpandar nito ng EDB. Ngayon parinig ko po sa inyo yung andar niya. Ito na po yung pinaka-andar niyan. Diba smooth lang po yung pinaka-andar nito. So inaantay po natin yung plaka nito. Ma-release yung plaka nito next month, sunod na linggo. Antayin na lang natin. Pinapakita ko na po sa inyo. So yan ang kaibahan po ng Falcon at saka sa EDB 160 180i, Falcon 180i. Kasi po sa experience ko dito, pag ikaw po yung height mo dito ay mga 5'2", 5'3", tingkayad na po tayo dito. Tulad po sa akin yung height ko ay nasa 5'3 lang. May tukod ko naman po yung paa ko pero tingkayad na po ako. So nakagano na po yung paa ko niyan. Ayun. So ibig sabihin mag-a-adjust naman po yan pag may angkas na po kayo. Pero hindi ko lang din kung kailangan ko bang bawasan ito ng konti para sumapat naman do sa height ko. Pero pagka height nyo naman ay mga 5'5", 5'6 pataas, mas swabe na po to sa inyo. Pero siyempre ganun pa man, kahit mababa man ng may-ari nito, pero pangarap ko pa rin na kumuha ng Falcon EDB. Kahit alam ko naman na mas mataas ang seat height nito kaysa ibang EDB. May kanya-kanyang height naman yan, mga height. May kanya-kanyang tangkad nito. Kaya yun na po ang sa akin, experience ko lang din naman. Pag ginamit ko siya, medyo mas matangkad ng konti. Nakatingkayad lang po ako dito. Kaya pagka mga height mo ay mga ganun nga 5'3", pagtsagaan nyo na. Ngayon ang gagawin nyo na lang, adjust na lang kayo dito sa part na to para makatukod kayo. Ganun na lang ang gagawin natin. Pero tulad naman sa akin na matagal na rin gumagamit ng motor, siyempre hindi naman din ako nanibago pagdating ito sa paggamit ng EDB. So ngayon ipapakita naman natin dito yung fuel. So patayin muna natin. Yan, ibalik natin muna sa dati. Kailangan nakatutok po dito. Ayan. Kita nyo naman yan. Tutunog nyo yan. Mamatay na po yan. Kung gusto nyo naman, pindutin nyo ulit. Tapos ikutin nyo lang po dito sa seat. Ayan. Nakalagay naman yung seat. Dito mo tayo sa fuel. Ito yung babaw. Pindutin nyo lang. Aangat na po yan. Yun. So kinargahan na po natin ito. Pinultang na po natin yan. Ganun lang po ang paggagamit ito. Ikutin nyo lang to. Ayan na po, ipatong nyo lang dyan pag napagkarga kayo ng gasolina. Siyempre balik nyo naman ulit. Ganun lang po ang paggagamit nito. Ayan. Kung gusto nyo naman mabuksan yung pinakupuan nyo, ito naman nakalagay naman ay seat. Ayan. Ayan. So dito na po tayo. Ayan. At ito na nga, kasya po dito no yung half piece. Ang full piece po hindi po magkasya dito. Ito na po, binigyan po tayo nito na para pampalinis, pampunas pag nagwashing po tayo. Ito naman po yung ginamit ko na pampangkintab. Ano ba tawag nito?
In-order lang naman to sa online. Armor wax. Yan po, Armor wax. Yan na po yung ano natin dyan. Siyempre may kasama po yan dyan na raincoat in case emergency na magkaroon tayo ng ano, biglang maulan, may magamit na po tayo. Ay may extra naman po tayo na gloves pang biyahe. Order pa tayo ng mga ano para sa katawan natin, protection sa mga tuhod at saka siko. Ayan, sasarado na po natin, didiin lang po ito. Ang kagandahan na po dito sa Falcon kasi pwede nyo po isasagad ang pagbubukas, pwede naman po kalahati. Ayan. O ganyan po itsura niyan. Kalahati, pwede nyo po isagad. Ayan. Ngayon pag isara nyo lang, ganun lang po ito. Idiinan nyo lang po yan. Tapos na po yan, sarado na, nakalak na po yan. At saka isa pang na-experience ko dito sa IDB 160 sa Falcon, talagang pag piniga mo siya, bibigyan ka talaga niya ng gusto mo. Hindi ka talaga niya bibitinin sa ere, lalo pag overtake kayo. Kung sisingit man kayo, talagang pagbibigyan ka talaga niya. Yun po ang kaibahan ng lakas ng Falcon 180i. Ang ganda, diba? Poging-pogi. Kahit pangit man po yung driver tulad sa akin, pag sumakay naman dito, parang feeling ko lang pogi. Kunwari lang naman. Pero mas mahalaga ay natupad yung pinapangarap ko, makabili tayo ng EDB. May cash naman po nito kung gusto nyo bumili. Ma-inquire nyo naman yan sa mag-search lang kayo. Kahit sa YouTube, papanood nyo na sa mga ibang vlogger. Pasensya na po kayo kung hindi ko talaga lahat-lahat maipaliwanag sa inyo mga tungkol sa pictures nito kasi hindi ko pa naman talaga lahat ay kabisado. Kailangan pa natin pag-aralan yan. Sa akin po, pinaliwanag ko lang sa inyo kung ano po naging karanasan ko dyan pagdating sa EDB. So ngayon, antayin na lang natin lumabas yung plaka nito at biyahe po natin to ng medyo malayo-layo. Tulad yan, makarating tayo ng Baguio, sana nga. Kahit kung kaya natin ibiyahe ng Luzon, Visayas, Mindanao, may budget lang. Pagsikapan natin yan, maabot natin yung pinapangarap natin. Sana nga matupad naman yung mga pangarap ng mga babae natin na naghahangad din naman ng ganito. Matulad sa akin na naghahangad din. Sa ngayon nga, natupad naman yung pinapangarap ko. Dapat na natin ingatan at mahalin yung gamit natin. Okay. At yan na po yung itsura nito.